Kumusta? Welcome ulit sa Lenda Academy, ang pinakamadaling paraan para malugi sa lending. Pautangin ang taong hindi na kayang magbayad. Kaya may dalawang guardrail ang Lenda, ang credit limits at ang risk scoring at automatiko silang nagbabantay para sa inyo. Simulan natin sa settings, sa credit limits. Ang enforcement naka-on, bawat bagong loan tinitingnan kung lalampas sa limit ng borrower. Ang admin override pinapayagan pero may kondisyon, makikita natin mamaya. At ang mga default. 5,000 ang panimulang limit ng bagong borrower at may ceiling na 100,000 ang auto na kalkulasyon. Sa tabi lang nito ang borrower risk. Dito nakatakda kung aling mga risk tier ang hindi pinapayagang makakuha ng bagong loan. 4 ang tier: unspecified, standard, elevated, at high. At sa demo natin, ang high ang nakacheck. Ang mga borrower na mataas ang panganib, hindi muna mabibigyan ng bagong pautang hanggang bumuti ang record nila. At itong automatic nightly risk scoring naka-on, gabi-gabi, automatikong kinakalkula ng lenda ang panganib ng bawat borrower base sa bayad, pagka-delay at kalidad ng mga utang nila. Tingnan natin ito sa aktual na borrower. Sa borrowers, hanapin natin si Maria Bautista tapos view at puntahan ang credit limit tab. Ito ang buong kalagayan niya, naka-auto mode ang system, ang nagkakalkula ng limit niya. Ang utilization bar kita kung gaano nakalaki ang nagagamit niya sa 100,000 limit. May available credit pa siya. Pero tingnan ninyo ang pulang badge. Locked. Bakit? Nasa change history ang sagot kita ninyo. Ibinaba ng auto rule ang limit niya. At ang dahilan, severe overdue. Kapag lumampas sa 7 araw ang pagka-delay, automatikong hinaharangan ng system ang bagong pautang sa kanya. Hindi na kailangan ng meeting, nagdesisyon na ang patakaran ninyo. Balik tayo sa profile tab ni Maria at tingnan ang risk naman itong borrower health card, 49.8 out of 100 at risk. Pinagsama-sama dito ang collection niya, ang pagka-delay, at ang kalidad ng mga utang. Sa profile mismo kita ang suggested tier. Mula sa auto scoring, high, kasama ang score. At ang auto risk class run 3:00 ng madaling araw. Iyan ang nightly job na nakita natin sa settings, tumatakbo talaga gabi-gabi. Pansinin ha ang opisyal na risk tier ni Maria. Unspecified pa ang system, nagmumungkahi lang kayo pa rin ang magtatakda ng opisyal na tier gamit ang edit para may tao ang huling desisyon. Sa borrowers list mismo, may risk na column at may filter para sa risk tier at risk tag. Isang paalala ang nakikita ninyo sa column na ito ay ang opisyal na tier na itinakda ng staff ninyo. Ang mungkahi ng auto-scoring nasa profile ng bawat borrower, gaya ng nakita natin kay Maria. Kapag nagtakda na kayo ng mga tier, dito ninyo mabilis na makikita at masasala ang mga borrower ayon sa panganib. Ngayon, subukan natin talaga ang guard. Gagawa tayo ng bagong loan para kay Christina Santos, malinis ang record niya, may 100,000 limit, may maliit na utang na tumatakbo. Pero humihingi siya ngayon and siyam na pong libo. Sa 20% na interest, ang total obligation niyan, more or less, 114,000 lampas na sa limit niya. I-click natin ang create draft loan. Ayan ha, hindi pinayagan. Kita ninyo ang buong kalkulasyon, ang effective limit niya, ang kasalukuyang utang, ang idadagdag ng draft na ito, ang kabuuang aabutin at kung magkano ang sobra. Walang na-save na kahit ano. Pero paano kung may lehitimong dahilan, halimbawa may bagong collateral si Christina at pumayag ang may-ari ng negosyo? Diyan papasok ang admin override. Kailangan ng nakasulat na dahilan, i-type natin. Tapos, i-click ang override and save draft. Basahin ang babala, seryosong desisyon ito at i-confirm, ayan, na-save na ang draft. Tandaan ninyo ha, bawat override nakatala sa audit log sino, kailan at bakit. Malayang lumampas kapag kailangan, pero laging may pananagutan. At iyan ang mga guardrail ng Lenda. I-recap natin. Una, ang credit limits may limit ang bawat borrower. Auto ang kalkulasyon, may ceiling, at may automatikong pag-block kapag malala na ang overdue.
Pangalawa, ang risk scoring gabi-gabing kinakalkula, may suggested tier at health score ang bawat borrower, at ang mga high risk, hindi muna mabibigyan ng bago. At pangatlo, ang override kaya ninyong lampasan ang harang kapag may lehitimong dahilan pero laging nakatala kung sino at bakit. Ang mabuting pautang nagsisimula sa disiplinadong pagpapautang. Sa susunod na module, ang cash operations, ang daloy ng pera sa opisina ninyo araw-araw. Kita-kita tayo doon!